Sa ibang balita, isiniwalat ng 18 dati umunong tauhan ni Zaldico ang pag-deliver umano nila ng male-maletang pera sa iba't ibang politiko at personalidad. Kabilang dyan sina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang nasa gobyerno. Balitang hatid ni Oscar Oida. 18 dati umanong military personnel, karamihan mga dati umanong miyembro ng Philippine Marines ang iniharap ng abogadong si Attorney Levito Baligod sa miyembro ng media. Mga dati umano silang tauhan ni dating Congressman Zaldico. Mga kasamahan rin daw sila ng dati ring Marine at dati ring security detail ni Co na si Orly Guteza. Tulad ng inilahad ni Guteza noon sa Senate Blue Ribbon Committee, kwinento ng mga Marines ang paghahatid ng basura o yung mali-maletang pera sa ilang mambabatas, politiko at iba pang mga personalidad mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldico doon sa kanyang bahay sa Pasig City. Ipinakita ni Baligod ang affidavit ng mga dating Marines. Bahagi nito ang mga larawan ng daan-daang maleta raw ng pera na dumadating umano sa bahay ni Co. Ipinakita rin doon ang larawan ng empleyado raw ni Co na binibilang ang pera na dumarating sa bahay. Pagkatapos daw ay ibinabalik ulit sa maleta at dinadala umano sa penthouse condominium unit ni Co sa BGC. Ipinakita rin nila ang litrato kasama ni Guteza. Since no kami ay nasa boss something. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan naming dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Ang pera, dinala raw nila sa bahay o tanggapan ng ilang mga congressman kabilang si nooy House Speaker Martin Romualdez. Nabanggit din sa nasabing presko ng umunay naging partisipasyon ng ilan sa kanila sa operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Inutusan daw ni Co ang ilan sa kanila na magsilbing driver sa ilang banyaga. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Kalaunan ay napag-alaman daw nila na ang mga ito pala ICC investigators. Pati ang pangalan ni dating Senador Antonio Trillanes nabanggit patungkol dito. 4 na beses daw silang nag-deliver ng pera kay Trillanes para sa gastusin ng mga taga-ICC. Ang mga ICC investigator nag-ikot daw sa iba-ibang lugar para kausapin ang mga unang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero puro mga witness na inirefer ni Trillanes lamang daw ang ini-interview ng ICC investigators. Nagkaroon pa raw ng pagpupulong ang mga ICC investigator sa bahay umano ni dating Justice Secretary Boying Remulla kasama si Trillanes at dating PNP Chief Nick Torre. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Ayon kay Baligod, marami pa daw ibang impormasyon ang nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na isusumite daw nila sa Office of the Ombudsman. Magsusumite din daw sila nito sa ICC. So that ICC will know how the ICC investigators
conducted themselves in the Philippines. Kasunod ng mga paratang na ito, naghain na si Senadora Amy Marcos ng resolusyon sa Senado para manawagan ng imbestigasyon. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Bagamat hindi ipinamahagi ni Baligod sa media ang buong affidavit, nabanggit sa resolusyon ni Senadora Marcos ang ilan pang bahagi nito. Kabilang dito ang paghahatid daw ng mga ex-marines ng pera, hindi lang kay Romualdez, kundi maging sa ilang miyembro ng House Representatives tuwing may Quadcom hearings, pati na sa ilang miyembro ng Senado, pero hindi binanggit sa resolusyon kung sino-sino ang mga ito. Tinukoy din dito si Congressman Edwin Guardiola na isa raw sa mga naghatid ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Binanggit din sa resolusyon ang aligasyon ng isa sa mga ex-military personnel na isinama siya ni Ko sa paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Tinanggap umano ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos ang pera. Dawit din ng ilang kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na hinatiran daw ng 2 maleta sa kondo ni Ko. Pati na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinatiran daw nila ng 8 maleta. Nakita rin daw nila ng abutan umano ng paper bag si National Security Advisor Eduardo Año matapos ang isang pulong kasama ni Ko, Romualdez at Congresswoman Laila de Lima. Sinabi rin sa resolusyon ang lingguhan daw na pagkuha ng pera mula sa bahay umano ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ganon din si Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang na umunoy naghatid ng pera sa basement ng isang hotel sa BGC. Sakaling humarap sa Senado ang mga dating military personnel, umaasa daw si Marcos na poprotektahan sila. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang sagot at reaksyon ng ilan sa mga nabanggit sa aligasyon ng mga dati umunong sundalo, ihatid namin maya-maya.